Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Inalerto ng Bureau of Customs o BOC ang publiko laban sa mga pekeng email account na nagpapanggap bilang Customer Assistance and Response Services at ginagamit ang pangalan ng ahensya para sa iligal na aktibidad. Paalala ng BOC, hindi sila nagpapadala ng email para mag-abiso ng package arrival o humingi ng bayad para sa pagpapalabas nito. Hinihikayat ng ahensya ang lahat na mag-ingat, iulat ang kahina-hinalang aktibidad at tandaan na mahaharap sa legal na aksyon ang mga lalabag sa ilalim ng Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act. Ginagamit ngayon ng mga scammer ang programang Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH ng BSUD para makapanlinlang. Yan ang ating alamin mula kay Danisa Lopez. Pinaaalahanan ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD ang publiko na hindi ito natanggap ng mga investor para sa pagsasagawa ng mga proyekto sa programa nitong Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH. Ito'y matapos makatanggap ang ahensya ng mga ulat na nanghihingi ang mga nanggagansyo ng solicit upang pondohan ang mga proyektong pabahay kung saan ang biktima nito ay ang Overseas Filipino Workers o OFWs na pinangakuan ng mataas na kita. Pagtuturi ng kalihim ng DSUD na si Jose Rizalino Acuzar, isa itong fake news dahil wala umanong otorisadong tao o opisina ang mayroong kakayahan na makipagtransaksyon kaugnay ng nasabing investment scheme. Tiniyak naman ni Secretary Acuzar na haharap sa kaso ang sinumang mapatunayan sa likod ng mga scam. Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, naniniwala si Quezon City Representative at Vice Chairperson ng House Committee on Tourism na si Marvin Narillo na hindi makakaapekto ang panandaliang martial law na naganap sa South Korea sa bilang ng turista na pupunta sa Pilipinas. Sa katunayan ay inaasahan ang malaking posibilidad na malalagpasan ng taong 2025 ang 2 milyong bilang ng South Korean tourists noong pre-pandemic. Batay naman sa impormasyong ibinahagi ng Data Insight at analytics provider na Fitch Solutions, patuloy na lalago bawat taon ang mga dayuhang bibisita sa bansa kung saan tinatayang maaabot nito ang 9.7 milyon na bilang ng turista sa taong 2028. Kami ang boses na pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Civil War sa Syria muling sumiklab, mga Pinoy inalarma. Umano'y mataas na surge fees sa sikat na ride-hailing app, iimbestigahan ng Senado. Ilang mambabatas nilinaw ang kaibahan ng proseso ng DOJ sa hakbang ng Kamara pagdating sa kaso ni VP Sara. Ilang taga-suporta ni PBBM nagpakalbo bilang pakikiisa sa hamong kinaharap ng pamahalaan. DICT pinapalawig ang sakop ng fiber internet sa mas maraming lugar sa bansa. At ITZY at Han, headline sa gaganaping New Year's Eve concert sa BGC. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Pinag-iingat ang mga Pilipino na nasa bansang Syria. Ito ay dahil sa umiinit at muling pagliyab ng digmaang sibil sa naturang bansa. Muling naungkat ang digmaan matapos ang naitalang bagong koalisyon ng mga rebelde na naglunsad ng isang sorpresang pag-atake at binuhay ang isang digmaan na hindi kailanman formal na natapos. Kumitil ito sa buhay ng higit 300,000 katao habang aabot naman sa 6 na milyon ang nagsilikas. Pinapayuhan naman ang mga Pinoy na naninirahan sa naturang bansa na makipag-ugnayan sa embahada ng Damascus, Syria sakaling kailangan
alanganin ng tulong. Sa tala, nasa 703 Pilipino ang nasa Syria. Tatapusin na ng House Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa aligasyong maling paggamit ng 612.5 million pesos confidential funds ng OVP at DepEd ni Vice President Sara Duterte na nagresulta sa mga natuklasang irregularidad at posibleng pagsulong ng impeachment process. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Inanunsyo ang planong tapusin na ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang investigasyon sa umano'y maling paggamit ni Vice President Sara Duterte ng 612.5 million peso confidential funds na inilaan para sa Office of the Vice President o OVP at Department of Education o DepEd. Ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, ang pagpupulong na ito ay upang i-finalize na ang mga detalye ng investigasyon bago ang posibleng impeachment process. Sa mga nagdaang 7 pagdinig ng komite, natuklasan ang malawakang anomalya sa 500 milyong pisong confidential funds ng OVP mula huling bahagi ng 2022 hanggang ikatlong bahagi ng 2023. Matatandaan kabilang sa mga natuklasan ang mga peking resibo na may pangalan ng mga taong wala sa record ng Philippine Statistical Authority tulad ng Mary Grace Piatos. Nakita rin na nagwaldas ang OVP ng 16 million peso para sa 34 safe houses na inupahan sa loob lamang ng 11 araw noong taong 2022, kung saan ang isa ay umaabot sa halos 90,000 pesos kada araw. Bukod dito, iniulat din ng OVP na gumastos ng 15 million peso para sa mga Youth Leadership Summit kasama ang Philippine Army, ngunit itinanggi ng militar at tumanggap sila ng pondo mula sa OVP. Pinili ng komite na ipaubaya sa Armed Forces of the Philippines o AFP ang pagsisiyasat ng 2 security officials na sinasabing sangkot sa irregularidad dahil nagsimula na ang sariling investigasyon ng AFP sa issue. Pahayag ni Chua na ang resulta ng kanilang investigasyon ay maaaring gamitin ng House Committee on Justice kung kinakailangan para sa impeachment complaints. Aniya, ang impeachment process na ang nararapat na forum upang sagutin ni VP Sara ang mga alegasyon kaugnay ng confidential funds. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Inaasahang bibilis at bababa ang presyo ng fiber internet sa bansa sakaling makumpleto sa susunod na taon ang Phase 1 at 3 na proyekto ng Department of Information and Communications Technology na National Fiber Backbone. Ayon kay DICT Secretary Ivan Jan Uy, sakop sa pagpapalawig ng fiber internet sa bansa ang Timog Luzon, Visayas at ibang parte ng Mindanao. Anya, pinakamakikinabang ang naturang plano ang mga ahensya ng pamahalaan, kabilang na ang mga LGU. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, civil war sa Syria muling sumiklab, mga Pinoy inalarma. Umano'y mataas na surge fees sa sikat na ride-hailing app, iimbestigahan ng Senado. Ilang mambabatas nilinaw ang kaibahan ng proseso ng DOJ sa hakbang ng Kamara pagdating sa kaso ni VP Sara. Ilang taga-suporta ni PBBM nagpakalbo bilang pakikiisa sa hamong kinaharap ng pamahalaan. DICT pinapalawig ang sakop ng fiber internet sa mas maraming lugar sa bansa. At ITZY at Han, headline sa gaganaping New Year's Eve concert sa BGC. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita.
Sinisisi ni House Deputy Majority Leader Iloilo 1st District Representative Janet Garin ang hepe ng Department of Health noong Administrasyong Duterte sa hindi nagamit na ngayon expired na COVID-19 vaccines na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso. Sa inilabas na ulat ng Commission on Audit, nasa 11 bilyong pisong halaga ng gamot at medical supplies, kabilang ang higit 7 milyong COVID-19 vaccine ang nahayaang na-expire at hindi nagamit. Ayon kay Garin, ang nangyari ay dahil sa mahinang pamumuno noong nagdaang administrasyon. Sa kabilang banda, daan-daang mga taga-suporta ni Pangulong Marcos Jr. ang voluntaryong nagpakalbo nitong Sabado sa EDSA People Power Monument bilang pagpapakita ng suporta sa mga kinahaharap na hamon ng pamahalaan. Narito ang ulat. Bilang pakikiisa sa kinahaharap na suliranin ng Administrasyong Marcos sa politika at sa bansa, voluntaryong nagpakalbo ang mga lider at kasapi ng People's Alliance for Democracy and Reform o PADER nitong Sabado sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Ayon kay Rodolfo R.J. Villena Jr., tagapagsalita ng grupo, ang gawain ito ay nagpapakita ng kanilang pagtindig kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at layuning itaguyod ang kapayapaan at demokrasya ng bansa. Ngayong umaga po tayo ay nagpakalbo. Kahit noong unang panahon pa man, ito ay kultura na upang ipakita ang kalakasan natin ng pagiging handa sa anumang kinakaharap nating pagsubok, anuman ang kinakaharap ng administrasyon ito. Katulad nga na nabanggit ko kanina, tayo ay magsisilbing pader ng Pangulo at ng kanyang administrasyon. Dahil kung hahayaan natin na walang didepensa para sa Pangulo, ay mayayanig ang institusyon ng gobyerno, mayayanig ang ating Estado at maaaring gamitin ito ng mga iilan na mayroong interes na pabagsakin ang anumang tinatamasa nating demokrasya at kapayapaan sa ngayon. Dagdag pa ni Villena, hindi ito ang panahon ng pagkakawatak-watak ng bawat isa, kung saan dapat anya na mas magtuon ng pansin sa pagresolba sa mga suliraning kinahaharap ng bansa gaya ng issue sa West Philippine Sea. Kasabay nito ay ang pagpapahayag ng pader ng kanilang manifesto kung saan lumagda ang mga lider mula sa iba't ibang malawak na alyansa, multi-sectoral, sektoral, organisasyong masa at non-governmental organizations. Sa ilalim ng manifesto ay ang inisyatibang magkapit-bisig para organisahin at hikayating kumilos ang mamamayan para itaguyod ang payapa at nagkakaisang bansa na nakaangkla sa kampanyang Bagong Pilipinas ng Pangulo. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Naghahanda na ang Philippine Coast Guard o PCG na masiguro ang kaligtasan ng mga biyahero sa mga pantalan dahil magiging heightened alert ang estado nito ngayong holiday season. Hangad ng PCG ang ligtas na biyahe ngayong Kapaskuhan kaya't hindi lamang sa mga pantalan at ferry terminal ang gagawin nitong pagbabantay, kundi pati na rin sa mga paboritong pasyalan gaya ng beach. Itataguyod din ng ahensya ang medical team para tugunan ang agarang medikal na atensyon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, civil war sa Syria muling sumiklab, mga Pinoy inalarma. Umano'y mataas na search fee sa sikat na ride-hailing app, iimbestigahan ng Senado. Ilang mambabatas nilinaw ang kaibahan ng proseso ng DOJ sa hakbang ng Kamara pagdating sa kaso ni VP Sara. Ilang taga-suporta ni PBBM nagpakalbo bilang pakikiisa sa hamong kinaharap ng pamahalaan. DICT pinapalawig ang sakop ng fiber internet sa mas maraming lugar sa bansa. At ITZY at HON, headlines sa gaganaping New Year's Eve concert sa BGC. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.